Sa mga nakalipas na mga pagdidilay, pinag-usapan natin ang Templo ng Jerusalem. Ito naman ngayon ay ang lungsod ng Jerusalem. So lahat naman po natin na sabi nga po natin, ang mga lungsod, mga lumang mga lungsod o mga bayan ay talagang lumanas ng maraming karanasan. So bahagi yun. At isa na rito yung mga giyera, mga pagkungkong, bahagi yun. Kaya kung sa ngayon, parang lang ako medyo mas madali. So parang malawang Jerusalem ay nahati sa dalawa. Inanihin natin yung tinatawag natin Palestinian authority at yung Israel. So bahagi yun na kaya nga yung capital of Israel hindi na sa Jerusalem. Bagamat gusto ni Trump, kaya may binalik niya yung embassy sa Jerusalem. Pero ang capital ngayon ng Israel ay Tel Aviv. Kasi nga ay dalawa ang nagko-control politically. Pero militarily, sinakop lahat yan ng Israel. Bagamat may ilang bahagi ng old Israel na control politically and militarily ng Palestinian Authority na isinusulong ngayon na maging isang bansa. Yung maging isang katulad ng Israel nation. So bahagi yun. Kaya lang ay yan ay tinututulan ng Israel. Pero makita ko natin yung ipinangayag ito natin, tunay na nagkaroon ng kaganang walang bato na naiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Bakit? Anong pahayag ko rito? Sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. So bahagi yun na makita ko natin. Sabi ko nga last Sunday na masalimuot ang istorya ng Jerusalem. Kasi tatlong main religion na umangkin dito. Hudyo, ang Muslim, at mga Kristiyano. Pero ano po yung tanong ng Ebanghelyo natin ngayon, ang tanong ni Jesus? Bahagi yun na kung saan ay ipinapamanig ko sa atin sa Ebanghelyo, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ano talaga yung makapagdudulot ng kapayapaan? Hindi lang siguro sa bansa, hindi lang sa isang lungsod. Pero siyempre, ay doon papasok yun. Pero hindi siya lahat ay
maging bahagi ng pagkilos natin para sa isang tao. At ang pinapayo ng Jesus yan, yung pagkilala sa tunay ng Diyos. Pagkilala sa tunay ng Diyos. Sabi nga ako natin, ito yung pagkakataon na kung saan ay makita ako natin yung biyaya ng ating pananampalataya na nawa ay makita natin nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At isa rin nakikita natin ni kaya din, yung bagaman medyo mahirap sa katuparan, ay alin, yung turo ng pag-ibig. Dito lang ako kasi nakabase yung tunay na kapayapaan sa turo ng pag-ibig. Yung tunay na kapayapaan sa turo ng ating pananampalataya na nagpapahayag ng alin na hindi makaarmas na pagkilos. Hindi violent yung pamamaraan. Bahagi yun na kung saan ay makita natin na sawa ay higit na pakinabangan. Well, sabi naman natin mayroon din ba yung ganito ibang pananampalataya na kaakibat ng pananampalataya natin bilang mga pananampalataya Kristiyano Katoliko. Ang isang pamamaraan na hindi violente, mayroon din mo siguro ba? Kaya sabi nga ako natin, medyo hindi ganon kalalim. Hindi ganon kalalim. Kapag nilay-nilayan natin yung iba't-ibang mga pananampalataya, kalimitan, anong sabi niya, kung tutusin din, may role of man na alin. Hindi ako gagawin sa iyo kapag hindi mo ko sinagtan. Kaya yung kumisan yung bigat ng ating pananampalataya na magpatawad ka kapag ikaw ay sinagtan. Huwag kang gaganti. Medyo mahirap yun. Pero hindi naman ang ulugan na hindi mo na alagaan ang sarili mo. So, kaya medyo malalim yung hamon na ipinapamanig sa atin ng Panginoon. Bagaman, sabi nga natin, ang bawat lungsod, bawat tao, bawat bayan ay magkakaroon naman ng tunay na kapayapaan kapag naroon ang Kristo nakapako sa krus na muling nabuhay. Hindi ho natin makikita yung tunay na kapayapaan kung hindi ho natin naunawaan ang turo ng krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Bahagi ho yun kasi doon lamang siya maghahari. Pagkakataon ako sa hindi ho sa kapangyarihan, hindi sa lakas, hindi sa pamagitan ng dami ng kayamanan, hindi sa pamagitan ng higit sa lahat ng pamantayan ng tao. Bahagi ho na kung saan ay yun pagnilang nila. Kaya yung tunay na kapayapaan, sabi na natin, partikular, kasi mas mahirap kung mag-isip kapag pinag-usapan natin yung lungsod. Yung sarili na lang natin.
gusto natin ng tunay na kapayapaan, kinakailangan din, hayaan natin sa Jesus sa ating puso at alin, mamayani to make Him present permanently in our lives. Kaya doon lamang tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Hindi sapagkat walang mga away sa iyo.